Nag-order na si PBBM. Yan po ang breaking news ngayon, mga kabunyog. Breaking news. Nag-order si PBBM. Ito po, ipakita ko yung breaking news. Ito yung ating kikwentuhan dito sa ating kape at kwentuhan. Ayan mga kabunyog. Ito po yung breaking news. President Bongbong Marcos announced that the national government will return the 60 billion pesos in excess funds which was earlier taken to state coffers from PhilHealth back to the state insurer due to savings generated mainly from DPWH September 20, 2025. So yan po, itong desisyon na ito ni PBBM, ito na yung produkto ng ating kikipaglaban. Ito yung produkto na sa totoo lang, kayo na aking mga regular na taga-subaybay, noong last year nang lumabas tong balita na to, kini-criticize na natin yung sabi natin, Mr. President, huwag kang sumunod sa advice sa'yo niyan. Alam natin, nag-advise sa kanya niyan, si Recto eh. Di ba? Sila Department of Finance Secretary Ralph Recto, yun. Siya ang nag-advise niyan. In-advise nila kay PBBM na para magkaroon ng pondo ang gobyerno, yung pera ng PhilHealth kunin. Kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Kaya sabi natin doon, bakit naman ginawa ninyo yan? Ang pondo ng PhilHealth ay sa PhilHealth. Nakalagay sa batas yan, hindi nyo pwedeng kunin yan. Kaya nga nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema. Ikinaso. Tuloy ikinaso dyan ang executive. Ang Department of Finance, ang gobyerno mismo ni PBBM ay kinaso sa Korte Suprema tungkol dyan. Nag-issue ang Korte Suprema ng TRO dyan. Tandaan natin yan mga kabunyog. Nag-issue ang Korte Suprema ng TRO kasi hindi pa lahat na ibigay sa hindi pa lahat na ibigay sa National Treasury. Mayroon pang natitira. So sabi ng Korte Suprema, yung natitira na yan, huwag nyo nang ibigay. Ang problema yung naibigay na. Yung naibigay na sa sa National Treasury. Ang latest ngayon, kahit dun sa may naibigay na, mayroon pa palang tira. At least dun sa naibigay na, ay may naibalik, ay mayroon pang natira. So nag-order na ngayon si PBBM, ibalik na yung 60 billion. Ang paliwanag na ni PBBM, mayroon na daw kasing savings. Mayroon na daw savings. Yung galing sa DPWH na savings, ibalik na lang sa PhilHealth. Mga kabunyog, mga kababayan. Bagamat natutuwa tayo sa desisyon na ito ng Presidente, tama yung desisyon niya na yan, pero dapat ito na yung pagkakataon. Mr. President, linisin mo na ang nakapaligid sa'yo. Ang daming nakapaligid sa'yo na mali ang advice. Mali ang advice, nalalagay siya sa alanganin. Ang Presidente ay nalalagay sa alanganin. Unang-una, yung mga insertions na yun nila Saldico, nila Escudero, ang lumalabas na blind si PBBM. Tapos doon na naman sa unprogram funds, na blind na naman siya. Tapos ito na namang sa PhilHealth. Sinunod niya ang advice ng kanyang mga economic managers, itong sila Recto, kahit mali. Nung diniscuss ko ito, kung nanonood kayo lagi sa aking mga talakayan, kasama ito sa criticize natin noon, sabi natin, Mr. President, mali yung desisyon mo na yan na kunin mo yung pera ng PhilHealth. Ngayon, at least, parang nahimasmasa na si PBBM, binalik na. Nag-order na sa PBBM, ibalik yung 60 billion. Anyway, ito na. At least sa ating pagkilos, itong actually, malaki ang epekto nitong naka-schedule na rally sa September 21. Ito na. Mga kabunyog, kaya ako, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, lahat ng criticize natin sa pamamalakad ni PBBM na hindi natin gusto, ngayon, napapakita natin tama tayo. Di ba? Kaya nung kinikriticize ko si PBBM niyan, sabi ko, PBBM, hindi tama yung Mr. President. Huwag mong kukunin yung 60 billion ng PhilHealth. Malalagay ka sa alanganin dyan. Galit sa akin yung mga solid na PBBM na loyalista. Sabi nila,
Ayaw na namin sa'yo Enzo, ayaw na namin sa'yo. Kinakalaban mo na ang presidente. Ay, sabi ko, nasa sa inyo yan. Pero sa totoo lang, malaking problema yung ginawa na yan ni PBBM. Kinuha niya yung pera ng PhilHealth. Unconstitutional yan. O di ba ngayon, ano nang nangyari ngayon? Ano nang nangyari? Di ba? Pero yun nga, tama yung ginawa niya. At least ibinalik niya na yung 60 billion. Pero hindi dapat na dapat sibakin niya. Sino bang mga nag-advise sa kanya niyan? Ang alam ko sila Recto yan eh. Sila Recto yan. Oh, yung mga economic managers niya. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Oh, tayo nagpahayag tayo nito noon eh. Pero okay na rin yan. At least inano niya. Pero unang-una, yung katabi niya na yan, si Herbosa yan. Yan si Herbosa. Department of Health Secretary, yan ang chairman ng PhilHealth eh. Bakit pinayagan niya yan? Bakit pinayagan ni Herbosa yon? Bakit pumayag yung board ng PhilHealth? Yan kasi ang problema sa atin eh. Dapat sana yung chairman ng PhilHealth, ex officio, itong si Herbosa, at saka yung mga board ng PhilHealth, hindi sila pumayag dun eh. Dapat nag-advise sila sa presidente noon, Mr. President, malalagay po tayo sa alanganin nito, unconstitutional po yan. Ang problema, hindi naman nagboses ng ganun sila Herbosa. Hindi rin nagboses ng ganun ang PhilHealth Board. Kaya dapat silang magpaliwanag. Alam niyo, ang presidente, dapat ina-advise ng tama, ina-advise ng maganda, yung ikabubuti ng bayan. Tapos ang lumalabas ngayon, tingnan niyo, kinuha yung pundo ng PhilHealth, linagay sa unprogram fund. Tapos ngayon, yung unprogram funds ginamit sa flood control. Diniscuss ko yan kanina. So imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang lumalabas dito, ito yung sinasabi natin na si PBBM, kailangan yung mga nakapaligid sa kanya kapag nakikita niyang mali-mali ang advice, hindi maganda, pinapahamak siya ng mga advisors niya, sibakin niya na yan. Yan si Ralph Recto, ay panay Alam niyo yung sinasabi natin noon. Okay, kukunin niyo ang pera ng PhilHealth, ilalagay niyo sa unprogrammed funds, gagamitin niyo. At anong klaseng unprogrammed funds ang paggagamitan? Infrastructure projects na gusto ng mga politiko? Hindi naman yan yung gusto ng bayan eh. Anong ginawa? Ginamit nga yung PhilHealth, kinuha. Inorderan ni Recto yung PhilHealth. Sabi sa PhilHealth, yung savings nyo dyan sa PhilHealth, ibalik nyo sa dalhin nyo sa National Treasury. Kasi kailangan natin yan. Okay, dinala naman ngayon sa National Treasury. Pagdating sa National Treasury, linagay sa unprogrammed funds. Tapos yung unprogrammed funds pala, ginamit din yung unprogrammed funds dun sa mga flood control. Yan ang napatunayan natin. Doon sa diniscuss ni Win Gatchalian sa interview sa kanya. Yung unprogrammed funds ay ginamit para sa flood control. So, nagkakalitsi-litsi na tayo. Nagkalitsi-litsi na tayo. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang totoo niyan, napakalaki yan eh. Hindi lang yan 60 billion. Marami yan. Ang nangyari nga niyan, hindi naman yan sabay-sabay na pinadala ng PhilHealth sa National Treasury. Yung unang tranche o unang grupo pinadala sa National Treasury. Tapos nung may natitira pang parang 30 billion yun, nag-order na ang Korte Suprema, huwag nyo nang galawin yan. Nag-issue na ng TRO yung Korte Suprema sa PhilHealth, huwag nyo nang ipadala yan sa National Treasury. Ngayon, ang tanong, paano yung naipadala na? Ngayon, ito na. Yung iba nagamit na eh. Linagay nga sa unprogrammed funds tapos pinunduhan yung mga flood control. Maganda ito, ulitin lang natin. Maganda itong ginawa ni PBBM, saludo tayo dyan, at least kinokorek niya yung mali. Pero may dapat na managot. Hindi pwedeng lagi na lang tayong, ang okay na yan, at least kinokorek na ni PBBM yung mali. Hindi. Yung mga nakapaligid sa kanya, na nag-advise sa kanya ng ganyan, ayusin niya. Tayo, alam nyo, ito na, sana, dito na ngayon maintindihan ng mga pro-BBM, ng mga Marcos loyalist, mga loyalista ng Marcos, na nang krinikriticize natin tong issue na to sa PhilHealth Fund na kinuha nila Recto,
dinala sa nila sa National Treasury. Galit sa atin yung mga maka-BBM. Sabi nila, Attorney Enzo Recto, akala namin pro-BBM ka. Hindi mo pala sinusuportahan ang programa ng gobyerno. Sinabi ko naman, kapag programa ng gobyerno maganda, susuportahan natin. Pero pag mali at hindi maganda, pupunahin natin. Ganon tayo eh. O ito na, tingnan nyo. Tingnan nyo na. Yung 2025 budget, kinikriticize natin yan noon. Sabi natin, Mr. President, huwag mong permahan muna yung 2025 budget. Ang daming insertions dyan. Namumonitor natin, ang daming siningit ang mga politiko. Tapos yun na namang pundo ng PhilHealth, kinuha na naman. Sabi natin, huwag yung kukunin yan, Mr. President, gagamitin na naman yan sa mga unprogram funds na para sa mga flood, sa mga proyekto ng mga politiko, masisira dyan ang presidente. Yun na nga. Pero, mga kabunyog, hindi pa tapos ang usapin na to. Dahil may kaso na sa Korte Suprema, idideklara ng Korte Suprema dyan kung unconstitutional yung ginawa o hindi. Bakit nagiging issue ang constitutionality? Kasi ganito mga kabunyog. Halimbawa doon sa syntax. Yung syntax, may nakalagay doon. Galing sa mga kita sa tax dito sa mga sigarilyo, alak, ay bahagi niyan mapupunta doon sa PhilHealth Fund. Ganon din yung sa casino, pagkor, portion yan mapupunta sa PhilHealth Fund. May ganong batas. Kaya ibig sabihin, yung pera ng PhilHealth, talagang sa PhilHealth yan. Hindi mo pwedeng galawin yan. Kasi yung kita sa iba-ibang mga buwis, nakalagay talaga sa batas, ilagay sa PhilHealth. Ngayon, ang ginawa, dahil may raming pera ang PhilHealth, binawasan, kinuha, linagay sa National Treasury para gamitin kung saan kailangan. Mali yun eh. Unconstitutional yun. So ngayon, hindi naman sinasabi ni PBBM na binabalik niya yun dahil unconstitutional kasi wala pa naman desisyon ng Korte Suprema. Pero ang sabi niya, may savings. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.